Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sa halip na bagong simula sa pagsalubong ng taong 2025, problemado ang mga Pilipino kasunod ng pagsipa ng unemployment rate sa bansa nitong Enero. Sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, malaking itinaas nito kumpara sa porsyento noong Disyembre ng nakaraang taong 2024. Una sa balitang yan, si Rovic Manuel. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong unemployed o walang trabaho sa unang buwan pa lamang ng 2025. Ito ang iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA base sa resulta ng Labor Force Survey kung saan tumaas sa 4.3% o katumbas ng kabuuang 2.16 milyong Pinoy ang walang trabaho o negosyo. Bagamat kapareho lamang nito ang porsyentong naitala noong Enero rin ng nakaraang taon, mas mataas naman ito kung ikukumpara noong Disyembre 2024 na may 3.1% rate o katumbas ng 1.63 milyong unemployed na Pinoy. Tumaas rin ang underemployment rate sa 13.3% mula sa 10.9% noong mga nakaraang buwan. May kabuuan itong bilang na 6.47 milyong underemployed individuals o yung mga manggagawang nagnanais pang dagdagan ang oras ng kanilang trabaho. Kaugnay nito, bumaba naman ang employment rate sa 95.7% nitong Enero kumpara sa 96.9% na naitala sa mga nakalipas na buwan. Katumbas ito ng 48.49 milyong Pilipino na may trabaho na mas mababa sa 50.19 milyong Pinoy nitong Disyembre ng 2024. Sa ulat ng PSA, service sector pa rin ang nagdomina sa labor market nitong Enero ng taon pagdating sa dami ng bilang na employed na may 61.6% na sinunda naman ng agriculture at industry sector. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, personal na tinungo ni Pangulong Bongbong Marcos ang Isabela upang inspeksyonin ang bumigay na tulay na nagkokonekta sa Cabagan at Santa Maria. Ayon sa Pangulo, disenyo mismo ng tulay ang isa sa mga naging problema sa nangyaring insidente. Ang buong detalye ihahatid live ni Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Cabagan, Santa Maria Bridge na bumagsak matapos dumaan ang tatlong umano'y overloaded na dump trucks. Kasama ni Pangulong Marcos sa ginawang inspeksyon, sila DPWH Secretary Manuel Bonoan at Isabela Governor Rodito Albano. Sa ambush interview, sinabi ng Pangulo na mali ang disenyo ng tulay. Dapat daw kasi ay suspension bridge ito o nakasabit at suportado ng kable pero hindi ganon ang kinalabasan. Narito si Pangulong Marcos. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas. Para hanggang sa taas para yung buong ito ang nagsusupport sa kanya. Yan yung bakal na nakikita ninyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin. Binanggit rin ito na dapat ay 1.8 billion pesos ang halaga ng proyekto pero binawasan at ginawang mas mababa sa 1 bilyong piso lamang. Umabot niya sa 1.2 billion pesos dahil noong ginagawa ay may nakitang gumagalaw kaya nag-refit. Sinunda naman niya ng contractor ang disenyo pero dahil nga may problema ang design, mali ang specification. Narito muli si Pangulong Marcos. Ang punot-tulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak.
Dagdag pa ni Pangulong Marcos, ang tulay ay 44 tons lang, kaya hindi talaga nito kakayanin ang bigat ng 3 dump trucks na dumaan kaya bumigay ang tulay. Tiniyak ng Pangulo na mananagot ang mga nasa likod ng kapalpakan, pero sa ngayon ay uunahin na muna niya ang pagpapagawa sa natirang tulay. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Sito. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy ang pagpapaalala ng National Bureau of Investigation ukol sa iba't iba at bagong modus ng mga scammer sa panloloko. Isa na riyan ang sangla tira kung saan libo-libo ang natatangay ng mga ito mula sa iba't ibang tao. Kung ano ang parusang kakaharapin ng mga sangkot, alamin sa report na ito. Nagbabala ang National Bureau of Investigation o NBI ukol sa mga panibagong modus ng mga manloloko sa pamamagitan ng sanlatira scam. Dito, ginagamit umanong collateral ang isang property o bahay sa pagpapautang. Mangutang ang isang individual sa isa pa at ang kapalit, papayagan niya itong tumira sa isang property hanggang mabayaran nito ang kanyang utang at interes. Pero kapag nabigay na ang inutang na pera, ang nagpautang, hindi umano makakalipat o makakatira sa isinanlang property dahil hindi naman pala ito pagmamay-ari ng nangutang. Kadalasan, hindi lang isang tao ang inuutangan at ini-scam ng mga gumagawa nito. Inaalok kasi nila ang bahay sa maraming tao, kaya limpak-limpak na salapi ang nakukuha rito. Ano nga ba ang sagutin sa batas ng mga sangkot sa sanglatira modus? Ang sinumang mapatunayang sangkot dito ay maaaring kumaharap sa syndicated estafa na nasa ilalim ng Presidential Decree No. 1689. Sa Section 1 ng nasabing kautusan, ang syndicated estafa ay anumang uri ng estafa na ikinokonsidera sa ilalim ng Article 315 at 316 ng Revised Penal Code. Ang karagdagang kondisyon dito ay dapat ginawa ito ng isang sindikato at kung ang perang kinolekta mula sa mga stockholder, miyembro ng bangko, kooperatiba at iba pang asosasyon ay napunta sa maling paggamit o mali ang pinaglaanan, mapapatawa ng panghabang buhay na parusa ang mapapatunayang guilty sa syndicated estafa. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng football, sasabak ang Philippine men's football team sa paparating na AFC Asian Cup 2027 qualifiers na gaganapin sa New Clark City sa Tarlac. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na maglalaro ang national team sa nasabing stadium. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Dahil sa patuloy na renovation ng Rizal Memorial Stadium, gaganapin ng Philippine Men's Football Team o PMNT ang kanilang unang home game sa AFC Asian Cup 2027 qualifiers sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na maglalaro ang national team sa nasabing stadium, bagamat nakapag-host na ito ng 2 laban sa Philippines Football League o PFL noong 2022. Ang paglalaro ng PMNT sa New Clark City ay dahil sa pagpapalit ng bagong artificial turf sa Rizal Memorial Stadium. Inaasahan na magkakaroon ng mga travel arrangement upang mapadali ang pagpunta ng mga taga-suporta dahil ang stadium ay may kalayuan sa Manila. At upang hikayatin ng mga manonood, mamimigay ang kupunan ng libreng upper box tickets. Sinimula ng Pilipinas ang kanilang kampanya para mag-qualify sa AFC Asian Cup 2027 matapos ang kanilang tagumpay sa ASEAN Mitsubishi Electric Cup, kung saan umabot sila sa semifinals sa unang pagkakataon mula noong 2018. Dahil kasama ang Asian Cup sa FIFA International Window, inaasahan na mas palalakasin ng overseas-based players ang PMNT. Kabilang na si Garrett Holtman na kasalukuyang naglalaro sa Germany. Makakaharap ng Pilipinas sa third and final round ng qualifiers ang Tajikistan at Timor-Leste, kung saan ang mga top teams sa bawat isa sa 6 na groups ay direktang papasok sa Asian Cup 2027. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng beauty pageants, tatanggap na ng aplikasyon ang pamunuan ng Binibining Pilipinas para sa mga nagnanais maging BBP Queens. Ngayong taon, ang ika-61st edition ng prestihiyosong pageant. Narito ang report ni Showbiz Angel.
The search is on para sa susunod na binibining Pilipinas Queens. Ito ang inanunsyo ng longest-running national beauty pageant sa kanilang social media account, kalakip ang link para ma-download ang application form. Maaari itong ipasa via email o personal na dalhin sa BPCI office sa Quezon City. Magunita na noong nakaraang taon, ipinagdiwang ng Binibining Pilipinas ang kanilang 60th anniversary, kung saan nagkaroon ng reunion ang higit 100 BBP Queens sa idinaos na Coronation Night. Kabilang nga sa mga dumalo ang 4 na Filipino Miss Universe winners na produkto ng Binibining Pilipinas na sina Gloria Diaz, Margie Moran, Pia Wurtzbach, at Catriona Gray. Ang tourism management graduate mula Abra na si Mirna Esguera ang reigning Binibining Pilipinas International. Samantala, ang deadline ng submission para sa mga nagnanais maging kandidata ng Binibining Pilipinas 2025 ay itinakda sa March 21. Para sa MBC TV Network News, ito po yung Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Miss O, Miss Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.